Hello! Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. No? Bago lahat, may mga nagpapabati eh. Sorry kung nai-skip ko kasi ito lang yung nakalkal ko. Oy, shout out Sir Norman. Norman Villanueva Misayas. Hello po. Shout out. Then si... Oy, pabati daw. Sabi ni Boss Popsy, oh, pabati daw sa aking mahal na misis ko na at kay Tol Vega. Birthday ngayon sa mga Triskelion Balon Bato Chapter and Advance 16 founding anniversary sa April 18 ng Tao Gamma Phi. Quezon City Council, TGP QCC, from Boss Popsy, King Percy, salamat, more power Boss Bungo TV. Salamat din po. Anong name ng misis mo? Hindi mo binanggit, sir. Tapos ito si pa-shout out daw kay Ma'am Marcela Beatriz Aquino. Hello, sabi ni Sir Kian de la Cruz yata to. So proceed tayo dun sa main content, no. May pinopost si Puginius dito. Sana ba 'yon? Ito yung kay Sir Alex Pabella. Ano yung purpose ba nito? Hindi ko na nakukuha to eh. Yung kasama niya si Tito Norman. Resulta sa ating business transaction ngayon. So may resulta daw yung business transaction nila, no? Okay pare, magandang ating resulta sa ating business transaction ngayon. Oo nga. Tuloy-tuloy na ito. Sana patuloy tayong kumita. At pagkalain. Sige, okay. Okay. Alatang hindi alam ni Tito Norman yung pinag-uusapan. Bullshit. Hindi ko alam, ba't kailangan pagsiksikan nyo na may negosyo kayo nito ni Tito Norman, no? Tuloy-tuloy na ito. Sana patuloy tayong kumita. At pagkalain. Sige, okay. Okay. Ginamit na naman yung Diyos, man. God bless you all. Yes. All. Ay, kasing kulay. Magkikita tayo dyan. Okay. Alright. God bless. God bless. Mukhang pupunta na Marinduque si Tito Norman, ah. Dun, may mga update eh, kaya lang hindi talaga ako pwede magsalita men eh. Basta ang ano lang doon, may nakausap kasi ako, talagang importante pala daw talaga yung birth certificate na yun. Kailangan ma-produce niyo yun. 'Di ba napag-usapan naman natin yung kagabi, yung nangyari doon sa korte na ayon doon sa post ni Puginius, pinapaproduce siya ng birth certificate. Ang tanong ko ay saka na natin pag-usapan. Baka mapasarap ako eh. Anyway, mga kababayan ko, so may post si Alex Pabella. May panawagan na naman siya, partially naiintindihan ko yung iba. 'Di ba? Pero panoorin natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Gusto ko lang talakayin sa inyo itong isang bagay na lagi ko napapansin. Sabi ni Sir Alex Pabella. Talagang piniplex niya, Ako yung nabibigatan, Sir Alex Pabella, dyan sa mga kwentas mo eh. Beke naman, kahit yung lang, yung maliit na lang, di ba? Yung kadena, Sir Alex Pabella, bigay mo sa akin, magiging depender ako ni Tito Norman. Talagang kumikinang eh, no? Ang ating mga content creator ay masyado nasisiyahan. Medalyon pala yun, boy. Parang nanalo ka ng Olympics, ah. Malupit pala talaga to si Sir Alex Pabella, eh, no? Lagi ko napapansin. Ang ating mga content creator ay masyado nasisiyahan. At napapansin ko sila ay nag-aangat pa ng kanilang mga kinikita sa social media. Ibig ko sabihin, kayo na may mamahagi. Kung kayo kumikita ng malaki, may mamahagi naman kayo. Kasi yung kinikita naman ninyo, hindi naman galing sa inyo. Kundi galing din sa ating mga manonood. Totoo naman yun. Kala ko, ang sasabihin niya, galing din kay FLM eh.
totoo na ang kinikita namin galing sa manonood. However kasi, discretion namin yun kung saan gagastusin. At tumutulong kami sa paraan na alam namin kung paano tumulong. For example, mag-educate ng tao. I-explain sa tao yung totoong sitwasyon. Yung simpleng pagsasabi lang ng totoo regarding sa nangyayari ay tulong na yun sa mga tao. Yun ang dapat mong maintindihan, Sir Alex Pabella. Ano ba ang isip nyo sa pagtulong, yung mamigay ng pera? Parang ano eh, yan ang naging problema sa Pilipinas eh. Kahit sa politics, no? Kahit hindi naman yun ang job description, for example, no? Si Willie Revilla may iboboto ng tao kasi nakita niya daw na namimigay ng pera o tumutulong. Ang babaw ng pagkakaalam natin sa word na pagtulong. Parang limited lang yung word na pagtulong sa pagbigay ng pera. 'Di ba? Simpleng mapapasaya mo lang yung manonood mo, tinutulungan mo na sila na labanan ang kalungkutan lalo na sa mga OFW sa ibang bansa. Tulong na yun eh. At ikaw naman, babayaran ka nila, hindi pera, kundi yung panonood sa'yo. Give and take din naman yun eh. Kasi alam mong nasa mentality kasi nila, alam mo yung palaging puro pera. 'Di ba? Kasi yun ang napaghalatan nyo na ng target. Pinakita ko naman sa inyo yung income ko dito. Wait lang ha. Yung pagsasabi ko na bibili ako ng MacBook, bibili ako ng hindi naman sa social media yon. Siyempre may trabaho ako sa labas. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Anak ng patola naman. Pakita nga natin yung kinikita ko dito sa social media. On the spot ngayong buwan na to. Dito sa professional dashboard. Hindi ko nga makumpleto yung $100 na yung $100 na cap para maipadala sa akin yung pera. Sa monetization tayo ha. Tingnan mo. Ngayon, content monetization. $24.85. Asan ang yan? Ngayong buwan yan ha, kalahating buwan na. Sabihin mo matapos yung $50. Magkano yun? Baka pang gasolina ko lang yan eh. Naiintindihan nyo? Sa cellphone kasi nakikita yung last month ito $32.28 ako. Last month yan. Previous 28 days. Diba? Ayan, kinikita ko sa Reels. Kumikita ako ng $18.17. Yung sa text lang, $9.98. Sa photos na pinupost ko, $3.70. Nakikita nyo? Meron pa bang ibang tingnan natin ha. Last month. Ilan ba last month? Yung 120. Ito total ito ng na 60 days 2 buwan eh. From 60 days 120. Nakikita nyo naman dyan? Hindi nakakabuhay yan. Kahit pa sabihin mong isang buwan ko lang yung 120. Kaya nakalagay dito previous 60 days eh. 2 buwan. So tama yung mag-$50 ako sa isang buwan. 'Di ba? Sa tingin nyo, ilan ang aabuti nun? Magkano ba ang $50 isang buwan? Kasi alam ko, hindi ko pa nakukuha. Kailangan maging 100 yan bago ma-deposit sa'yo eh. Doon sa 50 USD to pesos. Magkano ba yan? 3,000? $50 yan ha. 3,000. Isang buwan yan. Sa isang buwan, maka $50 ako, 100 uli. Magkano ba $100 sa pesos?
100. 6,000. 'Di ba? Pang ano ko lang yan eh. Pang kuryente. Oo, ginagamit ko pang kuryente. 'Di ba? Pero may trabaho ako sa labas. Ito kasi mentality ng mga to na porket nagso-social media, akala nila umaagos na ang pera. 'Di ba? Yan ang nafi-fail yung maintindihan. Yung pang-asar ko na bibili ako ng iPhone, bibili ako ng MacBook, bumili ako ng motor, pang-asar ko lang yun. Na dahil dito kasi nga ang kantsaw niya, ulit-ulit na lang para ako sirang plaka. Pagpatuloy na lang natin tong sinasabi ni Sir Sir Alex Pabella. So basically, ang sinasabi niya, kapag kumikita daw itulong, 'di ba? Pero hindi kasi obligasyon 'yun eh. Tumutulong kami sa paraang alam namin. Na-mention ko na kanina, 'di ba? Kung paano. Magandang hapon sa inyo lahat. Gusto ko lang talakayin sa inyo itong isang bagay na lagi ko napapansin. Ang ating mga content creator ay masyado nasisiyahan. At napapansin ko sila ay Wait lang, so ikaw content creator ka, ibig sabihin, limpak-limpak din ang kinikita mo? Sa mo, yung pinapantulong mo ba dyan? Galing ba sa social media mo o sa negosyo mo? nag-aangat pa ng kanilang mga kinikita sa social media. Ibig ko sabihin, kayo na may mamahagi. Kung kayo kumikita ng malaki, ay mamahagi naman kayo. Kasi yung kinikita naman ninyo, hindi naman galing sa inyo, kundi galing din sa ating mga manonood. Kaya, Parang sinasabi mo, yung negosyo mo, yung kinikita mo doon, hindi naman galing sa'yo, kundi sa mga partially true, pero hindi ka naman kikita kung hindi ka naman kikilos eh. Kung hindi ka magko-content eh. 'Di ba? Napaka-dumb naman ng ni Sir Alex Pabella. It's like saying na magpasalamat ka sa mga halimbawa pulis ka, no? Magpasalamat ka sa kriminal kasi may kinikita ka. bigyan natin sila ng pansin. Kung ako lang ang ganyan kundi inubos ko na sa kanila, maski mag-ilang daang libo pa yan o mag-ilang milyon, bibigay ko sa lahat dyan. Kala niya milyones, May mga content creator dyan na walang ibang gawa kundi kumuha ng content ng iba at pakinabangan. Maya naman kayo sa balat ninyo. Ito may fine line, may ano ibig sabihin? Yung pagkuha ng content ng iba, dapat alam mo yung tinutukoy na pagkuha, ha? Hindi yung katulad nito, nire-reactan video mo. Aakusahan mo kung kinukuha ko yung content mo. Pakinggan natin si Oo, lalo na yung kukuha ng content ng iba, i-focus sa iba. Lalo na ito si Food Genius, wala nang iba, wala nang ginawa, kundi magnakaw ng content ng iba. partially agree naman ako doon sa pagnanakaw ng content. Kasi hindi naman nagre-react si Food Genius eh. Oo, pwede. Pwede nagnakaw si Food Genius. Kasi yung ginagawa kasi ni Food Genius, ito para maintindihan nyo kung ano yung pagnanakaw ng content. Oo, legit, nagnakaw si Food Genius. Ang ginagawa kasi ni Food Genius, nagda-download siya, Nagda-download siya ng live ni Tito Norman, then ina-upload niya do sa YouTube page niya. Kaya hindi siya nakaka-copyright kasi sa YouTube niya kasi kinuha yung video eh. Unlike kung halimbawa, kukunin niya sa YouTube, tapos sa YouTube channel niya rin ipopost, yun maaari. Maligwak siya doon. Pero anong nangyari kasi, kinukuha niya sa YouTube, pinopost niya sa FB, pero pag nanakaw pa rin. Kasi yun wala naman siyang binago doon sa content Now, kung paano nila aanuhin yun,
siguro i-manual nilang ireklamo yon kung masipag sila. Pwede, di ba? At po sa kanya, walang kakayahan ng taong ito, sinasabi ko sa inyo. Kung ito'y may kakayahan, may sarili itong content, ilalabas na siyang gumawa mismo. Hindi ang content, ay content ng iba, Oo nga, po genius. ilalabas sa page niya. Pero bakit ito yung pinagtataka ko. Di ba, kung ano yung content excuse me. Excuse me. Di ba kung ano yung content ni Tito Norman, yun din ang kino-content ni Fujinius, tama? Kinukuha ni Fujinius. Bakit kayo nagagalit? Bakit pinagbibintangan yung naninira? Hindi naman nagko-komentaryo si Fujinius din. Nire-upload niya lang yung clips ng videos. Hindi ba kayo natutuwa nun? Kasi anong nangyayari, pag nire-upload na yung videos nyo, pinipili yung deception doon. Pag napanood ng tao, malalaman ng tao yung totoo. 'Di ba? Hindi nyo matanggap sa sarili nyo na yung deception ay nandun mismo sa videos ng best friend mo. Kasi kung tutuusin, kung akong tatanungin kung halimbawa walang problema sa sinasabi ng idol mo or ng best friend mo, pabor sa inyo yan eh. Na kunin yung videos niya, tapos i-upload sa iba kasi magkakalat eh. Kaya lang, kung makalat yung video for all the wrong reason, for example, alam mo yung ni-live ni Tito Norma na, galingan mo pa! Galingan mo, putang ina mo! Yung gumanon siya. Di ba nag-viral yun? Kung tutuusin, wala namang minodify dun eh. Kaya lang, nung napapanood ng tao yun, yung ganon, nagmumukha siyang katawa-tawa. Di ba? Kasi yung, sa totoo lang, yung mga tao, wala halos time na mag-check ng YouTube eh. Mabilis although na mabilis mag-viral sa Facebook, no, pero ang bagal kasi ng kitaan sa sa Facebook eh. Hindi napupunta sa YouTube. Feeling ko konti lang ang percentage ng nag-YouTube talaga. Kaya tuloy pagka sa YouTube din, ang hirap din makakuha ng views. Although na malaki ang kitaan sa YouTube dito, mahirap din kumuha ng views. Pero sa YouTube, parang gano'n, sakto lang. Kung ano yung kita sa Facebook, no? Dahil ako, libo-libo ang views ko sa Facebook eh. Pero ang income, ganun din. $20, $28. Dito sa YouTube, ganun din. Konti dito ang views ko kumpara sa Facebook. Halos ganun din ang kita. Minsan nga mas malaki pa nga sa Facebook eh. Kasi sa Facebook talaga, umaabot ako ng 100,000 minsan na views eh. Kasi halos lahat ng Pinoy yata may Facebook account eh. Pero lahat ng Pinoy, hindi naman nag-YouTube lahat. Hindi kasi main social media platform ang YouTube eh. Para kayo may panoorin. Huwag kayo magpapaloko sa Food Genius na yan. Walang kakayahan ng taong ito, sinasabi ko sa inyo. Kung ito'y may kakayahan, may sarili itong content na ilalabas na siyang gumawa mismo. Hindi ang content, ay content ng iba, ilalabas sa page niya. Oo nga naman. Para kayo may panoorin. Huwag kayo magpapaloko sa Food Genius na yan. Paano nagpapaloko? Ano dun yung pagpapaloko? Same lang naman ang pinapalabas ni Food Genius dun sa kay Tito Norman. Alin banda dun yung nagpaloko? Alin banda dun yung ang kulit, di ba? Alin dun yung same na same so meaning panloloko din yung yung nakukuha sa channel ni Mr. Caliber. Yan ay hindi mang food genius food poison yan.
kasamahan niya si Don Sebastian. Doon si Bastian. Anong ginawa? Kundi magpanumpos ng iba. Oo nga. Oo, yan mga yan. Magpanumpos ng iba at i-post naman sa kanilang page. Si Dabang, ganun din yan. Sa mistisong mang yan. Oo nga. Mga yan ay mga vlogger na content creator na walang ginawa. Kundi magpanumpos ng iba. Oo nga. Nakakaawa kayo. Kasi unang-una, naawa ko sa'yo, wala kayong hanap buhay eh. Diyan kayo umaasa eh. Wala kayong niyang kapwa ninyo. Oh. Eh, mabuti pa sa inyo si Parang ano eh, no? Parang yung kumpare niya may hanap buhay eh. MJ, nakalaban ni Philip. Lumalantad ang mukha, matapang. Oo nga. Di ba? Nakikipag-dakdakan kay Francis Leo Marcos. Kaya, although kaibigan ko si Francis at si MJ, kalaban niya, hindi ko naman kaaway si MJ. Hindi ko naman kalaban. At saka, bang niyo sasabihin, takot ako kay MJ, takot-takot dyan. Hindi, pinangangalagaan mo kasi ang negosyo mo. I believe na hindi ka naman takot kay MG. Kaya lang, alam mo yung magiging impact sa negosyo mo pag diniretsa mo si MG. Sabagay, parang ganun din, ano. Pero, alam mo oo, naiintindihan ko yung ibig niya sabihin. Pero in the first place kasi, magpipik ka lang ng side, ano. Hindi ko naiintindihan. Ako, seryosong tanong, alimbawa kung mapanood mo man ako, Sir Alex Pabella, seryosong tanong, hindi mo talaga nakikita yung mali dyan sa best friend mo? As in, wala talaga? Kabutihan niya talaga nakikita mo? Sabay balik sa akin ang tanong, ano, kayo, may nakikita ba kayong kabutihan kay FLM? Ba't puro masama ang nakikita niya? Ako, may kabutihan. Wait lang ha. Ano bang kabutihan kay FLM? Kasi hindi ko talaga pwedeng i-claim yung namigay ng bigas eh. Siguro kung may kabutihan ginawa sa FLM, ano bang kabutihan ginawa ng FLM? Yung kabutihang nagawa niya, siguro yun, naghamon ng mayaman. Na, oo nga naman, kung iisipin mo, kung hindi siya nag-challenge, walang mamimigay dun sa lugar nila na mayaman. Kaya lang kasi bayad yun eh. Ibig ko sabihin bayad, ano, yung parang may kapalit yun eh, na, oo, siya nga yung nagmayaman, pero yung credit kasi napunta siya eh, ginamit niya yung credit eh. Ano bang ginawang kabutihan ng FLM? Hindi, kahit kayong... Kasi huwag niyo akong bubulsitin na ang kabutihan ginawa ni FLM ay tumulong. Alam naman natin yung katotohanan doon sa pagtulong na yon. Ilang beses nang na-discuss. Para sa pagtulong, no? Kasi pagtulong lang talaga eh. Meron nga ako dyan, si Ma'am Jane Keller. Yung, yung supporter niya na OFW. Tinanong ako niyan, na ano bang nakikita niyong, mali? Ano bang nakikita niyong, hindi niyo ba nakikita ang kabutihan daw ni FLM? Tinanong ako. Puro lang ba kasamaan? Sabi ko gano'n, alam ko, namigay ng bigas. Hindi ko kinokontra. Sabi ko gano'n. Besides sa pamimigay ng bigas, ano pa na itulong ka ako? Ano pa ba ang nagawang kabutihan niyan? Wala rin siya masabi. 'Di ba? Kahit ni irespeto yung nanay, wala. 'Di ba, men? Parang napaka-ironic, no, kung kami ang gigisahin mo sa ganito. Hindi ko naman kaaway si MJ. Hindi ko naman sa kalaban. At saka, bang niyo sasabihin, takot ako kay MJ, takot-takot dyan. Kasi wala akong atraso dyan. Gano'n lang mga kaibigan. Ba't sa amin? Ba't kila po Genius? Wala din naman. Sa bagay, pinost ka nga pala ni po Genius eh, no? Hindi gano'n din naman si MG eh. Kinontent ka rin ni MG. Pati nga yung yung pakikipag-usap mo dun sa, dun sa Walker daw, di umano. Same lang.
Hindi ko nga alam bakit ano, dahil ano, hindi mo kilala si Puginius, gano'n. Kaya ako lang ang bilib sa kanya kasi si kanya ng ilantad yung pagmumukha niya. Nagsasalita siya, lantad, bagamat ako yung na-atake niya minsan. No, Eh, di ba? okay lang yan, importante, nakalantad ang mukha. No. Importante ba yon? Idol mo nga sinungaling pa rin kahit na ano eh, na nakaladlad ang mukha eh. Tandaan nyo, no, diyan ako minsan na, ano, diyan sa argument na yan, yung paglabas ng mukha. Kung ang prinsipyo nyo sa buhay, kailangan makita ang pagmumukha bago kayo maniwala, go ahead. Pero kung tutuusin, kung i-analyze natin yung prinsipyo na yan, yung mga, ano, paano yung mga author ng libro nyo noon na ginagamit nyo sa pag-aaral? Ano yun, hindi nyo paniniwalaan kasi hindi nyo nakikita ang mukha. Di ba? Ang truth kasi naman, hindi nakabase sa mukha yan eh. Yung katotohanan, hindi nagbabago yun. Kaya may mukha yung nagsasabi o hindi. So for example, yung mga basher ko, wala rin mukha yun. So parehas lang kami na walang credibility. Eh yung mga sinasabi ko naman, pwede nyo naman i-double check eh. Ang feeling ko, yung ano, yung cropping out lang yan eh, yung hindi nakikita ang mukha eh. Kasi unang-una, wala kayong mabali doon sa sinasabi namin. 'Di ba? Cropping out na lang yan. Kapag sinabi ko dito na ano, na 1 plus 1 is equals to 2, kukontrahin nyo ba ako? Kasi hindi nyo nakikita ang mukha ko? Ang ating pambansang bayani is Jose Rizal. Kukontrahin nyo ako, hindi nyo kasi nakikita ang mukha ko. Hindi nyo ko pwedeng ano doon, kontrahin doon. Kasi kaya nyong i-verify kung totoo yung sinasabi ko o hindi. Di ba? Nagtataka nga ako every time na magdadadaldal kami dito, nagpapakita kami ng proof, mukha pa rin namin hinahanap nyo. Di ba? Parang ano yun, walang sense yun. Dahil kung ganyan ang ano, ganyan ang banat, dapat yung mga troll na pinapadala nyo sa amin, may mukha din para ano. Kaso hindi naman ako tumitingin sa troll eh. As long as na may logic yung sinasabi or valid yung tanong. Napaka ano yan, sobrang trivial niyan sa ano sa larangan ng pag-uusap. Hindi kagaya ni Puginius na tinatagong maskara. Yung mga kasamahan niya, tsaka yung mga supporter mo, puro maskaradong hudas. Walang kakayahan. At, Kasi naman yung mga supporter mo din na pupunta sa akin. Komento, puro troll yata yung iyong pan eh. Pero hindi naman ako galit sa iyo. Sinasabi ko lang yung nakikita at nararamdaman ko. Okay? Hindi naman pala galit si Sir Alex Ano Pabelo. man nasabi ko, kaya ako humingi ng pasensya sa inyo kung may nasaktan man sa inyo. Sinasabi ko lang yung katotohanan, ha? Huwag natin gawing hanap buhay ang post ng iba. Hindi. Who are you? Bawal ba yon? Bawal ba sa batas yon? Eh di sana yung mga showbiz writer din, pagbawalan mo din. Ang sa akin kasi, kung magbabawal ka, may batayan. Magko-complain naman ako. Katulad ng mga sinasabi sa akin, ano, yung mga nagbabash sa akin. Sabi nila, puro Norman Mangusin content. Baguhin mo ang content mo. Bawal po ba? Kung bawal, ano, bigyan niyo ako ng article, magko-complain naman ako eh. Hindi pwede yan, Sir Alex Pabila, hindi pwede kasi yan, yung gusto mo lang na wag gawin. Bakit mo kami babawalan? Anong authority mo, sir? Unang-una, yung pinag-uusapan naman dito, hindi naman private. Nakapublish lahat sa public. Diba? Kung ayaw pag-usapan, di wag kumalat-kalat sa publiko. Ito nga, hindi nagla-live yung idol mo, wala kami may content. Oh. Mas effective yun. Yung magla-live yan, tapos ayaw yung pag-usapan. Ano ba? Naku, Diyos ko. Anyway, mga kababayan ko, magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.